Makakaupo na po lahat. Sa ating pong huling awitin, buksan po natin sa song number 241, My Father Watches Over Me. 241. Father watches over me, sing. I trust in God, wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain lake or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. He makes the roads an object of His care. He guides the eagle through the pathless air, and surely He remembers me. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain lake or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God, for in the lion's den, on battlefield or in the prison pen, through praise or blame, through flood or flame, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain lake or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Mabiyaya at mapagpalang hapon sa lahat, mga kapatid. Amen. Purihin po, Panginoon, dahil kaninang umaga po ay ang ginamit na mga ngaral po ng ating Panginoon ay ang ating pastor. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman pong hapon ay tumayo po tayo sa pagsisimula at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 5. Basahin po natin yung verse 17. Ito po ang sabi, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new.
Bilang pagpapatuloy po ng ating series ng pag-aaral sa man's total depravity, ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral po ngayon ay yung marks of genuine conversion. Ito po yung titingnan po natin ngayon yung pagkakaiba, kumbaga, ng isang taong tunay na regenerate. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat muli sa pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami ay inyong tipunin dito sa dakong ito para po aming kayo sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, muli po sa hapong ito, nawa po ay kayong manguna sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Siya po ang gumabay at magturo sa bawat isa upang amin pong maunawaan at maging pagpapala po sa amin ang inyong mensahe. Aming Diyos, turuan niyo po kami na palaging magpakababa po. Bigyan niyo po kami palagi ng humbleness. Nawa po ang inyong mensahe ay siyang maging paraan upang maging paalala ito sa amin palagi, aming Diyos. At aming tingnan ang aming mga sarili at gayon din ang iba, aming Diyos, aming mabigyan ng mga payo mula sa inyong mga salita, aming Diyos. Kayo po aming Diyos, kayo po ang manguna sa amin, nawa po kayong mapapurihan ng pasalamatan, kayo po ang maitaas ngayong hapon. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakabuhay po ang lahat. So, noon pong nakaraang linggo, ay ating tinalakay yung practical application of man's total depravity and total inability. So, bali, 3 parts po yun. So, muli tayong na-refresh ang ating mga isipan sa ating doktrina. Muli tayong natuto at napaalalahanan patungkol sa doctrine ng man's total depravity. So, natalakay din natin doon ang nature ng tao. Atin din siyang binalikan, ating pinag-aralan muli. So, yung nature ng tao, kung ano ba yung kanyang limitation, ano ba yung kanyang boundaries bilang isang natural man, so meaning unconverted. And then natalakay nga din natin doon yung patungkol nga din sa regeneration, yung pagkakaiba ng isang regenerated person o regenerated man sa hindi. At sabi natin doon, ang new creature o ang isang taong nagkaroon na ng genuine conversion ay magkakaroon ng new understanding. So, siya ay magkakaroon ng bagong dispositions, bagong principles. So, yung kanyang, for example, yung kanyang decision making ay magkakaroon na ng changes. Kumbaga, kung dati ay priority niya ay patungkol sa mga bagay na dito sa mundo. Pero ngayon, as a new creature, so iba na yung magiging priority ng isang regenerated man. So magkakaroon ng changes. So bakit nga nagkaganoon? Dahil nga ang isang regenerated man ay meron ng tinatawag na yung bagong understanding o new eye. So bagong mata, spiritual eyes. So yung mga hindi niya nakikita noon o nakikita dati, ngayon ay nakikita na niya ng malinaw. So, isa na nga dyan, isa yan sa mark ng genuine conversion. Yung pagkakaroon ng kakayahan mula sa Panginoon na makita yung mga dating bagay, maunawaan, yung mga bagay na dati ay baliwala sa iyo. So, ano ba yung mga example natin doon? So, sabi natin last Sunday, the new creature knows himself better than he did. So, ngayon dahil new creature ka na, regenerated ka na, so mas nakilala mo na ang iyong sarili. Nakilala mo yung pagiging depraved. So, that is a mark of a genuine conversion. Kumbaga, yung makikita mo na ngayon sa iyong sarili na totally depraved ka, so meaning nakilala mo na talaga yung iyong kabulukan, kung sino ka ba talaga bilang isang tao.
ikaw pala ay patay sa kasalanan. So, and then magkakaroon ka dyan ng realization, siyempre binigay din yan ng Panginoon, magkakaroon ka ng kaunawaan na wala ka palang pag-asa. So, kaya ngayon, kapag tumingin ka na sa Panginoon, so iba na rin ang pagkakakilala mo sa Kanya. Iba na yung pagkakaunawa mo patungkol sa Panginoong Jesus. So, yun yung naging second point natin last Sunday. The new creature knows Christ after another manner. So, iba na ngayon ang iyong pagkakilala sa Panginoong Jesus. Yan. A regenerated man believes in Christ alone for salvation. So, bakit? Kasi nga, dahil naunawaan mo, depraved ka, wala kang kakayahan. So, syempre, sa Panginoong Hesus ka lang talaga aasa. Doon lamang sa grace and mercy ng Diyos. So, nagkaroon ka na ng bagong understanding o new eye. So, nakita mo, wala ka pala talagang magagawa. And then, kung ikaw ay tunay na regenerated, magkakaroon ka dyan ng realization din from God, na wala ka palang part sa iyong salvation. So, ayan yung ilan sa ating mga natalakay, patungkol sa man's total depravity. So, ngayon naman, mga kapatid, ay mas bigyan naman natin ng pansin yung, sabi nga natin, marks of genuine conversion. So, bilang new creature, ano ba yung mga marka? Tatak, mark ng isang tunay na new creature o isang tunay na tao na regenerated. So, kumbaga, mas bibigyan pa natin ng pansin, yung mga nauna nating natalakay last Sunday. So, anong purpose ng ating tatalakayin bukod doon sa mas i-elaborate pa natin from the Word of God? Siyempre, tulad ng title nga ng message natin ngayong hapon, Marks of Genuine Conversion. So, habang tinatalakay din natin ito, mga kapatid, so, i-examine din natin ang ating mga sarili, kung meron ba akong ganitong marks, meron na ba akong ganitong understanding, kumbaga. So, for personal evaluation din, So, kumbaga, makikita mo, examine mo yung sarili. So, pwede din natin itong magamit, para maibahagi din sa iba. Siyempre, para makikilala din natin yung mga taong nag-identify, kumbaga na as brothers and sisters, in Christ. So, meron din ba silang marks na ganito? So, titingnan din natin, yan yung purpose dito. Pero syempre, yung pinaka main purpose niyan, mga kapatid, yung atin munang mga sarili ang ating i-evaluate. So, tingnan muna natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay merong ganitong mga marks. So, tayo ba ay new creature na nga ba? O akala lang natin? So, ayan, simulan natin, mga kapatid. Ang ating unang punto ngayong umaga ay a regenerated man does not habitually commit sin. Yan. So, ito, amin na rin itong natalakay sa aming Bible study, sa pinag-aaralan namin yung Book of Romans. So, nakita namin ng mga kapatid na, dapat talaga ay hindi habitual, ang sin. So, yun yung ating unang punto, a regenerate man does not habitually commit sin. So, no one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. So, sabi diyan, yung talagang born of God, sabi daw diyan ay wala nang habit ng pagpa-practice ng sin, kumbaga. So, basahin nga natin yan sa 1 John chapter 3 verse 9. So, medyo ipapaliwanag din natin itong talatang ito. 1 John chapter 3 verse 9. Ito sabi, Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So sa Tagalog, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala,
sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So, hindi daw nagkakasala. Ano ibig sabihin dito ng talata? Kapag ka ikaw ay born of God o regenerated na, sabi ba dito, hindi ka na makakagawa ng kahit anong uri ng kasalanan. So, yun ba ang sinasabi dyan? So, kung tayo ay magiging, try nating i-apply sa ating sarili, tayo ay naniniwala, tayo ay na-born again na, kumbaga. So, kung tayo ay magiging honest, at ating ilalapat itong talatang ito sa ating mga sarili, kung tayo magiging honest sa ating sagot kapag tayo ay tinanong kung tayo ba ay nagkakasala pa, so syempre, ang sagot natin dyan ay oo. Ang sagot natin dyan ay nakakagawa pa ng pagkakasala, kumbaga. So, ibig bang sabihin noon ay hindi tayo qualified dito sa talatang ito. Kasi sabi, hindi na daw nagkakasala. So ibig sabihin ba nun, hindi pa pala tayo regenerated? Yung bang ibig sabihin ng talata? Hindi. At kung sabihin naman natin na regenerated ako, hindi na ako nagkakasala, so hindi ka naging honest, so sinungaling ka, kapag gano'n naman ang naging sagot mo. Nandun yun sa chapter 1, sa verse 8. Tingnan natin, chapter 1 sa verse 8. Yun nga, ito sabi, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, sinungaling naman. So, sinungaling ka kapag ganyan ang naging kapahayagan mo, na hindi ka nagkakasala. Dahil born again ka na, born of God ka na. So, dinadaya mo yung sarili. At wala ka sa katotohanan. Sabi dyan sa 1 John chapter 3, sa verse 8. So, ano bang ibig sabihin o sinasabi ng 1 John chapter 3, verse 9, yung ating binasa? Yung sabi natin kanina, no one born of God makes practice of sinning. So, meaning, as isang mark ng genuine conversion, a regenerate man does not commit sin as a habit. So, yan yung ating first point nga, yun yung sinasabi dyan sa talata na sa 1 John chapter 3, sa verse 9, sa verse sa verse 9. Yan, so ano bang ibig sabihin nga? Yun nga, hindi tayo habitually gumagawa ng kasalanan. Hindi naman sinabi dyan na totally ay hindi na tayo nagkakasala. Sabi nga natin, last time, wala na. Sabi natin, new creature ka na, wala na. It doesn't mean na nawala na yung iyong laman. Kasi kung makikita mo, tayo ay buhay pa nandito sa lupa, tayo ay nasa laman pa. So, ang meaning lang nung sinabi ko last time na wala na, ay wala na yung habit ng bilang isang new creature, wala ng pleasure yung paggawa mo ng sin. So, yun yung ibig sabihin natin dyan. So, bilang isang new creature, hindi na habitual yung paggawa mo ng kasalanan. So, ang tanong natin ngayon sa ating sarili, sabi natin, evaluate natin ating mga sarili habang ito'y ating tinatalakay, ay habitual pa ba yung kasalanan nating ginagawa? So, tingnan natin kung ganun pa ba ang ating kalalagayan. So, sabi mo, nag-repent ka na, sa ganung uri ng kasalanan. Pero iyon at iyon pa rin palang paulit-ulit mong nagagawa. So, asan dyan yung sinasabi natin true repentance, kumbaga. Kung yung kasalanan na iyan, yung pa rin naman. There is something wrong, Again, a regenerate man does not commit sin as a habit. So, kung paulit-ulit mo pa rin nagagawa, sabi mo, nag-repent ka na, there is something wrong, Sabi po dyan, he no longer sins with his heart and will, and whole inclination as an unregenerate man does. So, dapat hindi ka na, dapat from the heart at willfully na ginagawa mo ang iyong kasalanan.
So hindi ka na dapat inclined dyan. Yung, ibig sabihin, hindi na yun yung hilig mo. Kasi pag ganun, tulad ka ng isang unregenerated na tao. So noon, during those times na hindi pa tayo nakakaranas ng regeneration, hindi natin iniisip kung ito bang gagawin natin ay kasalanan ba ito sa Diyos o hindi. At kung gumawa man tayo ng kasalanan, ay hindi naman natin, hindi tayo nakakaramdam ng una ng takot sa Diyos. Pangalawa, hindi tayo nalulungkot, walang kalungkutan. O hindi man lang natin, kumbaga nakakatulog pa tayo ng mahimbing sa gabi. So ayun, yun yung ganun tayo dati. Pero kung ngayon, mark ng isang genuine conversion, so hindi na ganun dapat. Meron na tayong kalungkutan, as a new creature, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, meron tayong, kumbaga, mabigat sa loob. Hindi na tulad ng dati. Dati kahit anong ginagawa mo, okay lang. So, kasi yun ay isang mark nga ng unregenerated na tao. Ngayon, new creature ka na, meron kang genuine conversion, dapat, hindi mo na ito habitual na nagagawa, and again, pilit mo itong nilalayuan at iniiwasan. Ganun dapat. Hindi yung sasabihin mo, gagawin ko to, ako naman is-save na. So, ay napatawad na itong kasalanan ko ito. So, mali kapag gano'n ang iyong, kumbaga ang iyong stand, yan yung sabi nga natin, mahina na yung laman. So, dapat, kaya na yung pagtagumpayan. Pero, syempre, indwelling sin yan. So, dyan nagmumula yung ating mga nagagawa na kasalanan. Tulad ng sabi ni Paul sa Romans chapter 7, basahin natin yun. Romans chapter 7 sa verse 15. So sabi niya dito, sapagkat ang ginagawa, basahin ko sa Tagalog, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. Merong paglalaban. So ngayon, as a regenerated man, makagawa ka man ng pagkakasala, ng kasalanan, sabi nga natin dito sa first point, a regenerated man does not habitually commit sin. So meron ka na ngayong kalungkutan, may paglalaban sa iyong puso. Pag nakakagawa ka ng kasalanan. Sa madaling sabi ay hindi ka na nag-e-enjoy sa kasalanan o sa paggawa ng kasalanan. Kumbaga sabi pa nga, may kasabihan pa ang mga Pilipino, kung ano yung bawal, yun daw ang masarap. So ayun. So dapat hindi na ganun. Kung ano yung bawal, ay hindi dapat yan talaga gawin. Hindi dapat yan masarap para sa isang new creature. So in other words, sin no longer pleases you. There is even a matter of indifference. So hindi mo na ito pinagwawalang bahala ngayon. Lagi mo nang kino-consider. Kung ito bang gagawin kong ito ay kasalanan ba ito? So, lagi nang merong meron ng something na, yun na yung banal na espiritu na nasa iyo. So, yun ang isang mark ng isang new creature. So, sabi pa dito, it has become the abominable thing which you hate. Yung paggawa ng kasalanan, yung sin. So, kasuklam-suklam na sa iyo ito ngayon. So, kahit pa ikaw ay new creature na, sabi nga natin, nandyan pa rin yung iyong laman. Kasi nga, nasa laman pa tayo, nandito tayo sa lupa, nabubuhay pa tayo dito. Pero yan ay mahina na. So, hanggat nandito pa tayo sa lupa, pero hindi na yan tulad ng dati, na siya yung nasusunod, yung ating laman. So, tingnan natin ating sarili, ano bang nasusunod sa akin ngayon? Yung
pa rin bang aking laman? So, sabi nga natin, mahina na yan, hindi na yun nasusunod ngayon. So, ang tawag na nga dyan natin ngayon ay indwelling sin. Nandun din yun sa Romans chapter 7, yung sa verse 17. Ano? Yan. Basahin natin. Romans 7, verse 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So, yun na yun. Yung gumagawa sa iyo. So, bagamat part mo pa rin yan bilang isang taong buhay na nandito sa lupa, nasa laman ka, pero ngayon, meron ka ng kakayahan para ito ay tanggihan. Yan. Kasi nga, wala nang pleasure sa iyo ngayon ang paggawa ng kasalanan. So, sabi nga dyan, you cannot prevent it kasi nga it dwells within you. So, hindi mawawala sa iyo kahit pa ikaw ay regenerated na. So, minsan talaga dahil sa indwelling sin, may mga pagkilos tayong nagagawa, may mga salita tayong nasasabi, may mga naiisip tayo na bagay na masama. Pero sa kabila niyan, ang kaibahan mo as a new creature, as a mark of genuine conversion, so hindi mo na yan ine-entertain kumbaga. Pumasok man sa isip mo na gawin ito, meron ng paglalaban sa iyo para ito ay iwasan. So, madami pa rin tayong nagagawang kumbaga, mga bagay na masama, sa madaling sabi, evil deeds. Sabi nga ni James sa chapter 3, verse 2, ito, basahin natin. May mga nagagawa pa rin tayo. At yun ay marami. Habang tayo nandito. Pero hindi na yan yung ating pleasure. Hindi na yung ating kasayahang gawin yan. Sabi dyan sa James, chapter 3, verse 2. Yan. Sabi dito, for in many things we offend all. Sa ibang salin, sa English Standard Version, ang pagkakasalin, we stumble in many ways. So talagang may mga nagagawa pa rin tayo. Pero again, sabi natin, but as a new creature, at merong mark ng genuine conversion sa iyo, yung mga nagagawa mong yun, hindi na siya kasayahan sa iyo. Rather, ito na yung mga daily grief, kumbaga, and sorrow to us. Yung kalungkutan. Unlike before, masaya tayo na nagagawa, naiisip, nakakapagsalita, ng mga bagay na masasama. Pero ngayon, daily grief and sorrow na natin ito. Kalungkutan na natin ito habang tayo nandito sa lupa. Yes, we sin, but a regenerate man does not habitually sin. No. Or habitually commit sin. So, yun po yun. Yan ang ibig sabihin ng 1 John chapter 3 verse 9. Yung sinabing, whosoever is born of God, doth not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So, meron ng changes na nangyari sa iyo. A regenerate man does not habitually commit sin. So, and then may duty rin tayo, bilang mga, siyempre, mananampalataya, na ingatan din naman yung ating mga sarili. Sabi nga natin, kung tayo mapalagay sa isang sitwasyon, tapos ay kailangan mong magdesisyon. So, syempre, yung decision mo dapat inclined na to do good, hindi na yung to sin. And then sabi nga natin, kanina kung nagrepent ka na doon sa isang kasalanan na yun, na nagagawa mo, sa isang uri ng kasalanan, tapos paulit-ulit mo pa rin namang ginagawa. So, anong ibig sabihin nun? Lalabas dyan, habitual. So, there is something wrong, Pag paulit-ulit na ginagawa, habitual sin yun. So, there is something wrong with you. Yan. So, what you need is true repentance, from that sin. So ito yun yung ating first point, mga kapatid. A regenerate man does not habitually commit sin. So, bakit nga ganun? Tayo ay nakakagawa pa rin. Posible kasi, kung ikaw naman ay hindi pa talaga nakakaranas ng
regeneration. So, tingnan natin ating sarili, meron tayong kasalanan na inaalagaan, kumbaga. So, possible kasi kaya paulit-ulit mong nagagawa yon at inaalagaan mo yung kasalanan na yan, you still have pleasure from it. So, nag-e-enjoy ka pa. So, kapag ginagawa mo ang kasalanan na yun, may enjoyment ka pang nakukuha. So, kaya paulit-ulit. So, ating i-review ang ating sarili. Yan. Ma-overcome naman natin talaga yan basta tayo ay magtiwala sa Panginoon. Siya yung tutulong sa atin na ma-overcome yan. Pero again, may duty tayo para ingatan ang ating mga sarili. So kung ikaw ay new creature, born of God, sinasabi mong born again ka na, born of the Spirit. So we know that anyone born of God does not continue to sin. So basahin natin yung 1 John chapter 5, sa verse 18. So ito yung sinasabi natin, yung born of God, hindi na dapat, wala na dapat pleasure from sin, and then dapat iniingatan ang sarili. 1 John chapter 5 sa verse 18. Yan. Ito sabi, we know that whosoever is born of God, sinneth not. So, kagaya din sa ating binasa kanina sa chapter 3, verse 9, we know that whosoever is born of God sinneth not, meaning hindi na habitual, wala ng pleasure sa paggawa ng kasalanan. But he that is begotten of God, keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Sa Tagalog, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, in a sense na hindi na habitual, yung pagkakasala mo ay hindi na willfully. Again, natalakid na natin yan, napaliwanag na natin. So ito yung duty natin. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay, bahala na. Diyos na ang bahala kung magagawa ko ito o hindi. Hindi, sabi dito, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. So kung ikaw talaga ay regenerated, isang marka ng isang genuine conversion, sabi dito, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So meaning ay, hindi mo pababayaan sarili mong, ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na prone ka sa paggawa ng kasalanan. So for example tayo, niyaya ka ng mga dati mong kaibigan, kunwari, dati umiinom ka, yan. Niyaya ka ng mga dati mong kaibigan, o sabihin natin, reunion. So, o mga katrabaho mo dati, basta kayo niyaya ng mga dati mong kasama na ngayon ay hindi mo nakasama. So, ilalagay mo ba ang iyong sarili na alam mo pag pumunta ka doon, ay ang kanilang pupuntahan, kunwari ay beer house. Kunwari lang. So, hindi mo iningatan na sarili mo, ako hindi, basta ako hindi iinom, sasama ako dito, hindi ako iinom. So, nasa na pag-iingat doon. So, kaya sabi dyan, ingatan mo yung sarili. Siyempre, lumayo ka sa mga ganung bagay na nagagawa mo dati, part ng duty natin, ingatan mo din ang iyong sarili. Siyempre, ingatan ka din ng Panginoon. Pero kung itinatapon mo naman ang iyong sarili sa paggawa ng kasalanan, so there is something wrong with you, May part din talaga na o duty ka bilang ipinanganak na ng Diyos, iingatan mo ang iyong sarili. So, hindi yung, kumbaga sa inyo, parang china-challenge mo ang Diyos kapag ganun Kasi sasama ako dahil sa preservation ng Diyos, hindi ako iinom. Hindi ako titingin doon sa mga babae doon. Kunwari, yan. So, that is nonsense, Tinapon mo ang sarili mo doon sa sitwasyon na alam mong prone ka na makagawa ng kasalanan. So, sabi natin, iba na dapat ang priority mo, iba na dapat ang decision making mo. And then, hindi lang naman doon sa ganung sitwasyon. Marami pang bagay sa ating daily lives, sa ating mga na-encounter. Dapat as a new creature, a regenerate man does not sin habitually. Kumbaga, yung ating first point.
Wala na yung old self mo no, na may hilig sa ganung bagay. Bagamat nagkakasala, pero hindi na dapat habitually, hindi na dapat willfully ang pag-commit ng sin. Yun. So, yun po, yun yung ating first point ano. So, tiningnan natin yun. Tiningnan natin ang isang tao ano, regenerate man. So, nagkaroon na siya ng bagong pagkakilala sa kanyang sarili ano. Nakikita niya na yung mga dapat iwasan, yung mga danger, yan. Nagkaroon siya ng bagong pagkakilala sa kanyang sarili. Alam niya na kapag napunta siya sa ganung sitwasyon, prone siya sa ganung mga bagay, sa sin. So yun, yun po ang a regenerate man does not habitually commit sin. Yan. So tuloy natin ano sa ating second point. Ito na po yung ating second point. Sabi dito, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, nabanggit na rin natin ito kanina bago tayo magsimula. Ano? Ang second point natin, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, ito, basahin natin yung 1 John chapter 5, yung verse 1. Bandang simula. So, bilang born of God, bilang new creature, ano? Sabi, 1 John chapter 5, verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. So, sa Tagalog, ang sino mang nananampalataya na si Kristo Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. So, ito, basahin ko itong isang, kumbaga, typical na pagkakakilala sa Panginoong Jesus ng mga tao or given by the light of common grace. So ito kasi hindi lang naman tayo ang nagsasabing naniniwala na si Jesus Christ ang Kristo. So ito yung sabi, a Christian believes that Jesus Christ is the only Savior by whom his soul can be pardoned and justified. That he is the divine person, appointed and anointed by God the Father for this very purpose, and that besides him, there is no other Savior. So, yan yung, kumbaga kahit ibang religion, basta ang sinasambay ang Panginoong Jesus, ganun ang paniniwala. Yan yung pagkakakilala kay Kristo, kay Jesus Christ. Siya ang tagapagligtas, siya ang Savior, siya ang magpapatawad ng mga kasalanan. Yan. Siya yung pinadala dito sa lupa para John 3:16. So, yan, para daw sa lahat. So, ganun ang pagkakakilala. So, siya ang Savior. So, is that all? Kapag ikaw ay regenerated na, basta kilalanin mo ang Panginoong Jesus na siya ang tagapagligtas, siya ang tagapagligtas mo, Yung iba nga, personal mong tagapagligtas Sa iba, tatanggapin mo siya. So, wala na, ganun na lang. So, anong magiging kaibahan ng isang genuine conversion compared dun sa hindi talaga regenerated? Kasi same din yan. Kahit yung mga sumasamba sa mga rebulto, ganun din ang paniniwala. Siya ang tagapagligtas, anak siya ng Diyos. Siya ay Diyos. So, ganun ba yun? So, paano malalaman yung tinatawag nating genuine, mark of genuine conversion pagdating sa pagtingin sa Panginoong Jesus? Sabi kasi natin, ang second point natin, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, ganun din naman yung iba. They believe na Christ alone is siya yung magbibigay ng kaligtasan. So, paano yun? So yung genuine conversion o genuine regenerated na tao, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. Hindi lang yun. Also, the new creature knows Christ after another manner. So,
iba na yung pagkakakilala mo. Kung talagang regenerated ka, hindi lang basta yun. Tinanggap ko si Kristo, ligtas na ako. Hindi ganoon. So iba. Kasi nga ikaw ay new creature na, you know Christ after another manner. So magiging iba yung pagkakakilala mo. Kasi sino bang galing sa ibang mga sekta, kumbaga ibang relihiyon, kinikilala din namang Diyos, si Jesus Christ, tagapagligtas. Pero ngayon, at dinala ka na ng Panginoon sa tama, nagkaroon ka na ng new understanding. So, hindi naman nabago na ang pagkakakilala mo sa Kanya na siya ay Diyos, siya ay tagapagligtas. Pero hindi lang basta gano'n na. So, hindi lang dun tumitigil. So, hindi lang yung as a born of God, iba na ang pagkakilala mo sa Panginoon. Kahit kasi nga yung ibang religion, kilala siyang Savior. So, sinasabi na siya din lang tagapagligtas. Pero ang kaibahan ng isang tunay na regenerated man, it gives a new meaning. Doon sa phrase na a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, sa paanong pamamaraan, sa paanong paraan, naging iba yung pagkakaunawa dun sa Christ alone for salvation. So una dahil nagkaroon ka na ng kaunawaan, yung tunay na regenerated man, ipinaunawa na sa kanya yung kanyang total depravity. So yun yung kaibahan. So nakita niya, nakilala niya ang kanyang kabulukan dahil sa kasalanan. Kaya noong narinig niya yung gospel, pagtingin niya sa Panginoong Jesus, nasabi niya talaga, Christ alone for salvation. So as a new creature, ano bang point ko dito? Naniniwala siya na dahil dun sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus, dun sa kamatayan niya sa krus, siya ay itinuring na matuwid. So hindi naman ganun din naman Pero dahil sa nakilala din niya na siya ay totally depraved, iba na ang need niya sa Panginoong Hesus. Hindi na sinasabi nating lip service kumbaga. So, kasi yung unregenerated man, sasabihin din siya yung tagapagligtas. Pero as a new creature, magkakaroon na ng panibagong meaning na Christ alone. Kasi, ba't Christ alone? Kasi ikaw, wala kang part. Magkakaroon ka ng bagong kaunawaan, na, wala akong part sa aking salvation. So, kung dati, medyo mayabang ka, sasabihin mo, merong part, pag tinanong, anong part? Anong part ng tao? Tinanggap daw. So, hindi Christ alone yun. Christ in you. So, ibig sabihin, yung taong gano'n ang kapahayagan, hindi pa yun regenerated. So, paano mo nasabing Christ alone? May part ka. So, kita nyo yun yung kaibahan. Yun yung point ko kanina. Yun yung kaibahan. Thank you, brother. Excuse lang po. So, yun. Yun po. And then kapag ang kapahayagan ng isang nagsasabing Kristiyano o Christian ay ganoon na dahil daw tinanggap niya ang Panginoong Hesus, hindi niya naunawaan yung kanyang total depravity. So, ibig sabihin nun, hindi niya nakilala na wala pala siyang kakayahan. So, bakit? Kasi ang kanilang sunod na sasabihin sa iyo, dahil yung sa free will. So ngayon, nakadepende pala sa free will. Yung pagtanggap sa Panginoon Jesus, kung paano ka maliligtas, nakadepende dun sa iyong free will. Bagamat napag-aralan na yan natin noon, na yan ay corrupted din. Pero isipin nyo, sinasabi din nila na Christ alone. Paano naging Christ alone yun? Dumepende pala sa free will mo. So, ang ibig mong ang ini-imply mo dyan kapag gano'n ang iyong paniniwala, Christ plus your free will. Christ plus your decision making. So paano naging Christ alone for salvation? So
Yun po yung kaibahan. Ang mark ng isang genuine uh, convert, kumbaga, mark of genuine conversion. So, makikita niya aba, mali pala yun, wala pala talaga akong magagawa. Dahil naunawaan niya yung total depravity. Wala pala akong kakayahan. So, magkakaroon siya ng bagong pagkakilala sa Panginoong Hesus. Yung Panginoong Hesus dati nakilala niya, yun yung kumakatok daw sa puso, nagmamakaawa. Kumbaga parang inilala ko, inyo na, kasi sino tatanggap. So, hindi ganoon. Iba na. Ngayon, makikita niya, ako pala ang nangangailangan. Hindi pala siya ang nangangailangan tanggapin. Ako pala ang nangangailangan dito. So, yun yung kaibahan. Mga kapatid, iba na yung dating Kristo niyang kilala na kawawa, na natatanggihan, kumpara dun sa Kristo na kilala mo na ngayon as a genuine regenerated person, iba na. Ito na yung Diyos na talagang nagliligtas, na kailangan mo. Hindi ka na kailangang piliting i-altar call, pasabayin sa prayer. So makikita mo na yung kaibahan. So tayo ba, ganun ba ating pagkakilala sa Panginoon? So yun. So evaluate natin ang ating sarili, ang ating paniniwala. Ano bang pagkakakilala mo sa Panginoong Hesus? Yan. Pag ba sinabi mong Christ alone, talaga bang naunawaan mo yan? So, and then sabi nga natin, kapag napakinggan niya ang tinig o yung turo ng Panginoong Hesus as a regenerated man, na narinig mo yung turo niya patungkol sa total depravity, tatanggapin mo na talaga si Kristo as your Savior. Kasi wala ka na talagang ibang pag-asa kung hindi siya. Dahil, kaya mo naman naunawaan yon dahil ipinaunawa sa iyo ng Panginoon through His Word and teaching. Isa na nga doon yung total depravity. Ganito kasi yan, mga kapatid, Hindi mo pwede kasing ihiwalay ang person, Panginoong Hesus, sa kanyang teachings. So, yan yung sinasabi natin doon sa ating second point, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, paano mangyayaring maniniwala ka na si Kristo lang, Christ alone for salvation? So, kapag kasi narinig mo na sinabi ng Panginoong Hesus na no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So, John chapter 6 verse 44. Pag binasa mo yan, narinig mong itinuro yan. So, ayan ipatungkol sa total depravity. Turo niya yan. So, magkakaroon ka ngayon ng kagustuhan sa kanyang turo, which is patungkol sa total depravity. So, ayan ang turo ng Panginoon. Dahil nga regenerated man ka na, new creature ka na, who knows Christ after another manner, so ipapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu yung patungkol dyan. Maunawaan mo yung total depravity. Ikaw ay totally depraved. Kaya ngayon, mas masasabi mo na Christ alone for salvation pala talaga. Kung ikukumpara mo dun sa nagre-reject ng teachings, ng doctrines of grace, yan? Nire-reject mo yung doctrines of grace, so paano mo nasabing Christ alone for salvation? Para sa iyo, dahil yan sa free will mo, may nagawa ka. You see the difference, So, pagka napaunawa sa iyo ng Panginoon yung kanyang teaching, as a regenerated person, converted man, so, magkakaroon ka ng realization na wala pala talaga akong part sa salvation. Kaya nga, yung sabi din dito sa John chapter 6 verse 65, sabi rin doon, therefore said I unto you, that no man can come unto me. So that is total depravity, total inability, except it were given unto him of my Father. So, magkakaroon ka na ngayon as a regenerated man, malalaman mo na yung limitations
na wala kang ability, at alam mo na rin na nakalapit ka sa Panginoong Hesus dahil inilapit ka ng Ama. Yun yung kaibahan. At dahil nga tinanggap din niya ang aral na iyan ng Panginoon, total depravity, so siguro tanggal ang yabang mo. Anong may pagmamalaki mo? Kung wala ka palang part, kung hindi ka pala inilapit ng Ama, ay hindi ka makakalapit sa Panginoong Hesus. Di syempre, tanggal ang kapalaluan dyan. So magkakaroon ngayon ng isang mark pa yung napag-aralan na natin. Magkakaroon ng humbleness. So, matututo siya ng self-abasement, kumbaga. So, walang self-exaltation, na napag-aralan na rin natin. Mawawala yun, yung kayabangan. Kasi nga, naunawaan talaga yung mga aral ng Panginoong Hesus. So, that is a mark of genuine conversion. Kung dati, pagka tinanong mo, paano ka naligtas dahil so, syempre, ano bang na-experience mo? Paano mo tinanggap ang Panginoong Jesus? Noon, tumawag, nag-altar call, lumapit ako. Tapos sumabay ako dun sa sinner's prayer. So, paano mo nasabing, Christ alone? Kung ating i-evaluate, maigi. Unlike pagka talaga ikaw ay genuine converted, genuine conversion, ang kaibahan dyan, dahil naunawaan mo na wala ka talagang magagawa. Kaya Christ alone for salvation. Siya lang talagang yung pag-asa. So yun po yung kaibahan. At naniwala ka dun sa aral, tinuturo ng Panginoong Hesus, yung total depravity, isa yun doon. At yung iba pang mga aral ng Panginoon pagdating sa salvation. So yun yung doctrines of grace, yung mga doktrina na iyan. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagturo niyan. Kapag ipinaunawa sa ng Panginoon yung mga doctrines na yan, masasabi mo talaga, Christ alone for salvation. May new meaning na rin yun. Hindi na yung basta lip service lang. So ngayon ang tanong, para sa mga hindi naniniwala dun sa doctrines of grace, o dun sa tinatawag na tulip doctrines. So, how can you believe in Christ alone for salvation? So, yung tanong. How can you believe in Christ alone for salvation? Kung sa tingin mo, o kung sa tingin nyo ay dahil sa free will mo, kaya mo natanggap ang Panginoong Hesus, so paano mo nasabing Christ alone for salvation? So, how can you believe in Christ alone for salvation? Kung dahil sa decision mo, kaya natanggap mo siya, dahil nag-forward ka sa altar, dahil sumabay ka sa sinner's prayer, so how can you say that Christ alone for salvation, Kumbaga logic din lang yan Sabi mo, may part ka So, hindi Christ alone ang iyong paniniwala talaga. So, tapos kapag ka nga tinanong mo, sabi nga natin kanina, pag tinanong mo, may part ka ba sa iyong salvation, isasagot, proud pa, Oo, meron. So, tatanungin mo ulit, follow-up question, ano yun? Yung pagtanggap daw. Yung naging decision daw ng tao. O yung naging decision daw niya. Dahil meron daw siyang free will. So, kita mo, so, ganyan yung mga ganyan ang sagot. Paano naging Christ alone for salvation yan? So, hindi yan isang mark ng genuine conversion. So, kung may part pala ikaw sa salvation, so, hindi dapat Christ alone ang iyong sabihin. So, kaya mga kapatid, yan ang kaibahan. Sabi nga natin, ng tunay na regenerated sa hindi. A regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, talagang yun. Siya lang. At yung doctrines of grace, yun yung nagtuturo. Yun ang ginagamit ng Panginoon para masabi mo talaga yung praise na Christ alone for salvation. Yung doctrines of grace. Diyan mo maunawaan talaga yan. Na Christ alone for salvation pala talaga. So, napaka-importante na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sabi nga natin,
tatanggapin mo rin yung kanyang aral o doktrina. Kasi pagka inihiwalay mo yan, sa sinasabi mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, tapos ayaw mo naman ng doctrines of grace, yung turo ng Panginoon. Isabi ng Panginoon, ang hindi tumatanggap sa kanyang salita, katumbas na nun ay yung pag-reject sa kanya. So, meaning, hindi mo talaga siya tinanggap. Nire-reject mo yung aral niya eh. Sabi natin, hindi pwedeng paghiwalayin yung person sa kanyang teaching. So, basahin nga natin yun sa John chapter 12. Yun. Pagka nireject mo yung kanyang words, yung kanyang turo, yung kanyang aral, yung kanyang mga sinasabi, eh, same na rin yun ang pag-reject sa kanya. John chapter 12, sa verse 48. Sabi ng Panginoon, "He that rejected me and received not my words." So yun. If you don't receive His words, you reject Him. "He that rejected me and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day." Sa Tagalog, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Balik na rin natin, tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking mga pananalita. So, anong kabaliktaran nun? Ito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. So, meaning, hindi mo talaga pwedeng ihiwalay yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang tinuturo sa kanya. Again, kung babalikan natin yung doctrines of grace o yung mas tinatawag nilang tulip doctrines, Panginoon mismo ang nagturo yan. Siya yung nagsabi ng no man can come to me, total depravity, and natalakay na natin yan, yung mga nakaraang pag-aaral. So akala nga nitong mga, sabihin natin mga Arminians, Arminians yung mga ganun, yung nagre-reject ng tulip doctrine o doctrines of grace. Kasi ang kabaligtaran nun ay Arminianism. So kung nire-reject mo yan, linawin natin, kung nire-reject mo yung ganyang teaching ng Panginoon na doctrines of grace, so meaning, ikaw ay Arminian. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, ako isang biblicist. Hindi, ako isang ganyan. May nakausap na kasi tayong ganun eh. Hindi niya nauunawaan yung sinasabi niya, no. So, ang kabaligtaran lang po nung 5 points of ng tulip doctrine ay 5 points of Arminianism. Wala nang iba. So, kung kasi diyan sa doctrines of grace, by grace, and then sa Arminian, by works. So ano pa yung pangatlo? Halo. So, walang ganun. Walang mekos-mekos dyan, walang mix-mix dyan. Hindi pwedeng paghaluin ang mabuti sa masama. Ang grace sa works, hindi pwedeng paghaluin yan. Kaya ang stand mo dyan, kung by grace ka talaga, kung by works ka, ay Arminian ka. So, kasi meron diyang kapiling na ako sa by grace, maya-maya ay bumanat na lang, kaya nagpapa-forward, kaya kami nag-sinner's prayer. Imagine that, by grace daw siya, pero sa tingin niya, hindi niya nakikita yung practices na ginagawa niya kung paano ang tao ay naliligtas daw ay by works. So, hindi ganun ang mark ng isang genuine conversion. Kung ikaw ay produkto niyan, ay matauhan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon, kung ikaw ay produkto ng ganyang pagpapatanggap. Sabi nga natin, hindi mo pwedeng sabihin na Christ alone for salvation. Kasi pag tinanong kita, anong part mo, sasabihin mo sa akin, tinanggap ko ang Panginoon Jesus dahil nagdesisyon ako. So, hindi yun. So, kabahan ka na, maliwanagan ka nawa, sa mensahe ng Panginoon ngayong hapon. Yan. So, hindi mo tinatanggap yung doktrina nung nagtuturo, ang Diyos na gumawa ng lahat para sa salvation. So, sabi nga ng Panginoon, pag nireject mo kanyang aral, kanyang turo, same din yun ang pag-reject sa kanya.
Hindi mo kasi nga pwedeng paghiwalayin ang Panginoon at ang kanyang aral. Ang katumbas daw doon, sabi ng Panginoon ay, you rejected Him, hindi mo talaga siya tinanggap. Ano lang yan, lip service lang yan, o dahil emotional, dahil lang sa bukso ng damdamin during that time. Ano. O baka naman na-orient ka, kagaya ng nakausap namin last time. Ano. Dalawa daw kasing klase yon. Yung ino-orient daw muna bago magsimula yung service, tsaka yung talagang on the spot daw ina-forward. So, what's the difference, ano? Pinipilit yung pastor, ano? Sinisi ko nung katabi. Tayo na. Forward daw, yung mga bisita. Yun. So, kung ikaw ay produkto noon, ako, delikado ka. Hindi mo pwedeng sabihin na Christ alone for salvation. Hindi ka pa talaga nakakaranas ng genuine conversion, hindi ka pa talaga nabuborn again. In other words, ano. So, delikado yan pag ganyan. Yan, so, kaya nga, sabi natin, ang isang mark ng genuine conversion, sabi dito sa ating second point, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. Why? Kasi nga, a regenerate man believes in Christ alone for salvation because a new creature, a regenerated man knows Christ after another manner. Iba na ang pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus. Naunawaan mo yung turo niya, kaya naunawaan mo kung hanggang saan lang talaga ang kakayanan mo at ang Panginoon lang, Christ alone for salvation. Siya lang talaga ang pag-asa. Yan, kung paano ka magkakaroon ng kaligtasan. Again, the marks of genuine conversion. Una, sabi natin, nakita mo ang iyong sarili nung tumingin ka, nakita mo yung mga kasalanang nagagawa mo, so hindi na dapat, wala ka ng pleasure dyan, iniiwasan mo na yan, hindi mo na ilalagay yung sarili mo sa mga sitwasyon na alam mong pwede kang prone ka to sin, ano. So, sabi natin, yung first point natin, a regenerate man does not habitually commit sin. Why? Because he knows himself better than he did before. Na nagkaroon ka na ng new understanding. Mark yan ng genuine conversion. Mas makikilala mo iyong sarili. And then, yung ating pangalawa, second point, a regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, dahil iba na rin yung pagkakakilala mo sa Kanya. Why? Because, he knows Christ after another manner. So, iba na pagkakakilala mo. Hindi siya yung Kristo na kumakatok sa iyong puso na pwede mong tanggihan. Hindi ganoon. Baligtad. Nakilala mo sarili mo. Ngayon, ikaw ang magkukumahog para ikaw ay magmakaawa, lumapit sa Kanya. So, that's the difference. A regenerate man believes in Christ alone for salvation. So, yun po. So, ayan po yung ating unang dalawang points, marks of genuine conversion. So, hopefully, mga kapatid, next Sunday, may ilang pa itong points na marks of genuine conversion. Sana ay matalakay din natin, God willing. So, again, mga kapatid, ang purpose nito ng ating tinalakay ngayong hapon para i-evaluate ang ating mga sarili, and then tingnan natin ano bang tingin ko sa sarili ko, ano bang tingin ko sa Panginoong Jesus. Kasi yan ang papakita kung meron ka bang genuine conversion o hindi. Kung same ka pa rin ng dati, walang pagbabago, na-baptize ka lang sa bagong church, napadagdag ka lang sa bagong church, wala din namang pagbabago nangyari sa iyo. So, there is something wrong. Kailangan mong magsisi pa talaga. Manalangin ka sa Diyos na ipaunawa sa iyo mga bagay na ito. So, again, yan yung marks of genuine conversion. So, tanong, meron ka bang marks ng genuine conversion? Ayun po mga kapatid. Salamat. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, tataas-taasan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong nagmensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na kay ganda ng inyong mga aral.
Tunay po na ito ay nagtuturo sa amin kung paano kami patuloy na magpakumbaba po sa inyong harapan namin, Diyos. Patuloy po itong magpe-preserve sa amin kung paano po namin lagi kayo aalalahanin na kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang dahilan kung bakit kami nakaranas ng ganitong conversion, kung paano kami naipanganak muli sa Espiritu aming Diyos. Dahil po lamang yan sa inyo. Wala po kaming part, aming Diyos, sa aming kaligtasan. Maraming salamat. Tunay po na kaibuti po ninyo sa inyong mga anak. Aming Diyos, sa aming pong dalangin, nawa po ay gamitin nyo itong mensahe ngayong hapon upang mabuksan ang kaisipan ng mga taong nakakalungkot po, pero yung mga taong bunga ng pagpapatanggap aming Diyos. Bunga ng mga maling turo aming Diyos. Kami po ay naniniwala na kung isa man po sa kanila ay tunay na tupa, yung tunay na tupa po ninyo, ay inyo silang bibigyan ng kaliwanagan at hindi nyo sila pababayaan sa ganung kalalagayan. Aming Diyos, maraming salamat sa mga doktrinang ito na aming tinatayuan, aming pinaniniwalaan. Nawa po ay patuloy niyo po kaming i-preserve sa mga doctrines na ito. Palagi kaming maging tapat, palagi kaming may kasayahan na ito'y pakinggan, na ito'y ibahagi sa iba, ituro, lalo na po sa lahat ay aming maipamuhay aming Diyos. Ang ito'y naniniwala, kasama ng inyong pag-iingat sa amin at paggabay, at ang mga aral na aming natututunan po mula sa inyo, kami patuloy niyo pong iingatan at ipe-preserve, ilalayo po sa kaaway ng Diyos. At palagi niyo po kaming tutulungan na mapagtagumpayan po itong aming laman. Dahil bilang mga new creature, aming Diyos, kami naniniwala, patuloy niyo kaming tutulungan na hindi na magkaroon ng kagustuhan o enjoyment sa paggawa ng mga kasalanan. Aming Diyos, maraming salamat sa hapong ito. Ang po inaalala ng mga kapatiran sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan. Kami po ay ingatan at gabayan niyo po, ihatid niyo po kami ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At sa hapon po, sa gabi ito, bigyan niyo po kami ng kapahingahan at nawa po ay magkaroon kami ng lakas upang harapin po ang bukas sa aming Diyos. Meron pong pag-asa at meron pong gabay po mula sa inyo. Aming Diyos, maraming salamat. Nawa po ay tanggapin niyo po ang aming pagsambang ito, ang aming paglilingkod. Nawa po ay kayo ang malugod, kayo po ang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Salamat. God bless po.